Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, nagpapasalamat tayo sa ating Poong Jesus Nazareno na siyang tumawag sa atin na magtipon sa misang ito. Sa ating pagdiriwang ng Eukaristiya, mararanasan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kaya naman ihanda natin ang ating mga sarili. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo sa Diyos ng awa at kapatawaran. Poong Jesus Nazareno, Ikaw ang dakilang Diyos at prinsipe ng kapayapaan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Poong Jesus Nazareno, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Poong Jesus Nazareno, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at ang luwalhati ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa dakila mo ang kapulihan, Diyos sa mga kapatid, sa lahat, Panginoong Jesucristo,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon na makamandag na ahas, at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moses at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang matuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit o linigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa nung una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat, noong sila'y lipunin na ng Diyos, nagsisi ang karamihan, sa kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat. Pagkat siya ay pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, nagahari kataksilan, hindi sila nagtatapat sa ganawa nilang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibhasay, Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahil lang sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung sila may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga tiga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng
katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao siya at namuhay na isang alipin. Nang maging tao siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalawang higit sa lahat ng pangalan. Ano pa't ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya, at ipapahayag ang lahat ng ito na si Hesukristo ang Panginoon na ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sa krus mo, nakaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Mga minamahal na kapatid, isang maligayang kapistahan po ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. At sa ngalan po ng ating minamahal na Arsobispo, ang kanyang kabunyian, si Kardinal Jose Advincula, nais ko po ring batiin at i-congratulate si Father June Sescon, ang mga pari, ang buong komunidad ng Quiapo Church sa isang matagumpay na pagdiriwang ng Fiesta ng Nazareno ngayong 2024. Palakpakan po natin sila. Mga minamahal na kapatid, sa taong ito ng ating fiesta, ang temang pinili ay ibig naming makita si Jesus. Ibig naming makita si Jesus. At hindi lamang
100, 1,000, kundi milyon-milyong tayong mga deboto naririto sa Quiapo, sa iba't ibang dako ng Pilipinas at maging sa ibang dako ng mundo. Pare-pareho tayo ng hinihiling at ipinapanalangin sa araw na ito. Ibig naming makita si Jesus. Kapag may isang bagay na gusto nating makita at maraming tao ang gustong makakita sa parehong bagay, isang paraan para makita ng lahat ang nag-iisang bagay na yon ay ang itaas yung bagay na yon para makita ng lahat. Kasi kung mananatili lamang nakapantay natin, ang makakakita lang ay yung mga nasa malapit. Pero yung malayo na hindi na makikita dahil kapantay lang. Paanong makikita ng lahat? Itaas mo. At kapag nakataas yan, kahit yung nasa malayo, kitang-kita pa rin. Kaya nga dito sa dambana ng Poong Jesus Nazareno sa Quiapo, nakataas ang imahen ng ating Poong Jesus Nazareno para makita nating lahat. Ibig naming makita si Jesus. Kaya sabi ng ating mga pagbasa sa fiesta natin ngayon, kung ibig nating makita si Jesus, edi itaas natin si Jesus. Sa ating unang pagbasa, narinig natin kung paanong inutusan ng Diyos si Moises na gumawa ng ahas na tanso at itaas ito, ilagay sa isang tikin at itaas para sino mang matuklaw ng ahas at tumingin doon sa ahas na tanso ay magkakaroon ng kagalingan. Itinaas ang ahas na tanso upang pagmulan ng kagalingan. At sa Ebanghelyo, sinabi sa atin, si Jesus kailangang itaas upang lahat tayo makakita sa Kanya. At lahat ng makakakita sa Kanya at sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ganon din po ang sinabi ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa. Si Jesus nagpakababa, naging taong katulad natin, pero itinanghal siya ng Diyos, itinaas siya ng Diyos, at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Kaya mga minamahal na kapatid, kung ang panalangin nating lahat sa fiesta ngayon, ibig po naming makita si Jesus, para natin makita si Jesus, itanghal natin, iangat natin, tingalain natin si Jesus. Bakit po ba madalas hindi natin nakikita si Jesus? Siguro dahil kung saan-saan tayo nakatingin maliban kay Jesus. Kung gusto mong makita ang isang tao, edi tingnan mo siya, titigan mo siya. Hindi mo makikita yung gusto mong makita kung nakatingin ka sa iba. Kung gusto nating makita si Jesus, titigan, tingnan, itaas at tingalain natin si Jesus. Para makita siya ng lahat, para magbigay siya sa atin ng kagalingan, biyaya at buhay. Itanghal si Jesus. Siguro isang dahilan din kung bakit hindi natin nakikita si Jesus, kasi may mga humaharang sa Kanya. Maaring tayo mismo ang nakaharang, kaya hindi makita si Jesus. Kung palaging yung sarili natin ang inaangat natin, kapag palagi tayong nagbubuhat ng bangko, nagmamagaling at nagyayabang, harang yan para makita si Jesus. O baka naman ibang tao ang nakaharang. O baka may ibang bagay na nakaharang. Baka yung pride natin nakaharang. Baka yung mga ambisyon natin na yumaman, maging makapangyarihan, maging sikat, nakaharang. Kaya hindi natin makita si Jesus.
Gusto mong makita si Jesus? Tingnan mo siya. Itaas mo siya. Gusto mong makita si Jesus? Huwag kang haharang-harang dyan para makita natin si Jesus. Mga minamahal na kapatid, sa ating mga sariling buhay, sa ating tahanan, sa ating lipunan, sa ating simbahan, sa ating bansa, sino ba ang ating itinataas? Sino ba ang ating tinitingala? Baka kung sino-sino yung itinataas natin at tinitingala natin, mag-iingat po tayo kung sino yung itinataas at tinitingala natin. Kasi baka hindi kagalingan ang dala niyan. Baka kapahamakan lalo ang dala niyan. Itaas lamang si Jesus. Sa pamilya, sino ang itinataas? Sino ang nasusunod? Sino ang makapangyarihan? Sana si Jesus ang itaas. Sa ating lipunan, sino ba ang nagpapanggap na makapangyarihan? Sana si Jesus ang itaas. At kapag si Jesus ang itinaas natin, kitang-kita natin siya. At mula sa Kanya dadaloy ang biyaya, ang buhay, ang kaligtasan na ninanais natin. Kapag itinaas natin si Jesus, makikita natin siya. Kapag tinaas natin si Jesus, kitang-kita rin niya tayo. Kaya nga sabi ni Cardinal Advincula sa kanyang homily, kanina, madaling araw, doon sa grandstand, hindi lamang yung makita natin si Jesus, pero yung katiyakan din na nakikita tayo ni Jesus. Hindi lang yung pilit nating kinakapitan si Jesus, ang katiyakan sa araw na ito, hindi mo man siya maabot, inaabot tayo ni Jesus. Alam niyo po, maraming taon na ang nakararaan, ay nagmisa rin ako ng ganitong oras dito sa Quiapo Church sa araw ng kapistahan. Hindi katulad ngayon na yung misa ko ay pagkatapos na dumating yung prosesyon, yung misa ko nung taong yon, pagkatapos ng misa ko, papasok na yung prosesyon. Kaya hinintay naming lahat na pumasok. Nandun na sa may Villalobos, papasok na ng Plaza Miranda. Pero simula doon sa Plaza Miranda, inabot pa ng mahigit 1 oras bago nakapasok sa simbahan. Sabi ko doon sa katabi kong pari, isang matandang pari, sabi ko ayaw bitawan ng mga tao ang Nazareno. Sabi niya sa akin, baka ang Nazareno ang ayaw bumitaw sa mga tao. Mga minamahal na kapatid, ang panalangin natin ngayon, ibig nating makita si Jesus. Pero dumating man yung pagkakataon na hindi natin siya makita, maging malabo man ang pagtingin natin sa Kanya, nakikita niya tayo. Hindi man natin siya maabot at makapitan, inaabot, kinakapitan at niyayakap niya tayo. Kaya naman magdiwang tayo sa araw na ito. Sapagkat sa araw na ito, isa lang nakatunayan ang mapanghahawakan natin na mahal tayo ng ating Poong Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap na mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghaksik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa. Nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik nating ilahad sa ating poong Jesus Nazareno ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kasama ng ating Poong Jesus Nazareno, tumawag tayo sa ating mapagmahal na Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iadya mo kami sa lahat ng masama, Panginoon. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Iligtas mo kami sa maraming tukso at kasalanan. Ilayo sa lahat ng panganib at kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus ang ating Poong Nazareno. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Napakapalad nating tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nazareno.
Pagkatapos ng misa, ang pagwiwisik ng banal na tubig ay gagawin sa labas ng ating simbahan. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at hingin ng pagpapala ng Diyos. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Maligayang kapistahan po sa inyong lahat. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, maralo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong ginamatayan.